Post ng content creator na si Stefano Inulan ng Batikos. Mga kapwa influencers na galit, pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Mainit na pinag-usapan ngayon sa social media ang sanay simpleng post lang ng social media personality at content creator na si Enzo Kalimlim de Vera o mas kilala bilang It's Stefano. Ang post ni Stefano ay nagpasiklab ng mainit na diskusyon sa mundo ng internet. May mga content creator ang nagsalita. May mga influencer na nagbigay ng opinion, may mga netizens na nagkampihan, at higit sa lahat, may isang ama na napilitang humingi ng tawad para sa kanyang 6 na taong gulang na anak. Ayon sa post ni Stefano, napapansin na raw niya ang dumaraming creators na gumagamit ng content na kahawig ng kanyang ginagawa. Sa una raw ay masaya pa siya rito at parang compliment pa nga ang tingin niya. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang mas madalas na itong nangyayari. Dahil dito, sinabi niyang mas gusto niyang makita ang ibang creators na bumuo ng sarili nilang identidad at sariling estilo sa paggawa ng content. Dagdag pa niya, naniniwala siyang may kanya-kanyang potensyal ang bawat creator at mas maganda kung gagamitin nila ito upang makagawa ng natatanging content. Hindi naman direktang may pinangalanan si Stefano sa kanyang pahayag, ngunit gaya ng madalas mangyari sa social media, mabilis na nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon ang mga netizens. May mga sumangayon kay Stefano para sa kanila. Mahalagang mapanatili ang originality sa content creation. May iba namang nagsabi na normal lang ang pagkakaroon ng inspirasyon, lalo na kung may mga content creator na nagiging trendsetter sa kanilang niche. Habang lumalawak ang diskusyon, may isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa comment sections, at ito ay si Rhea Vlogs. Hindi nagtagal, nagsimulang ikumpara ng ilang netizens ang content ni Rhea sa content style ni Stefano. Dito na nagsimulan uminit ang usapan. Marami ang nagsabi na hindi dapat nadadamay ang isang batang content creator sa mga ganitong kontrobersya. Para sa kanila, kung may usapin man tungkol sa content direction, hindi ang bata ang dapat sisihin. Sa gitna ng lumalaking diskusyon, nagsalita rin ng ilang personalidad online, isa na rito si Boss Toyo. Sa kanyang live video, ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa mga bashers na umano'y kumaatake kay Rhea. Ayon kay Boss Toyo, hindi kasalanan ng bata kung anuman ang direksyon ng content na inilalabas sa kanyang page. Anya, 6 na taong gulang pa lamang si Rhea at malinaw na hindi naman siya ang gumagawa ng mga desisyon tungkol sa content strategy ng kanyang page. Para kay Boss Toyo, hindi dapat napupunta sa pangbabasyang usapan. Dahil sa huli, isang bata ang posibleng maapektuhan ng mga masasakit na komento online. Isang mas emosyonal na pahayag ang inilabas mula sa kampo ni Rhea Vlogs. Sa isang post na ibinahagi sa kanyang page, nagsalita ang ama ni Rhea. At dito ay direkta siyang humingi ng paumanhin kay It's Stefano. Ayon sa kanya, matagal nang tagahanga si Rhea ng content ni Stefano. Hindi lamang si Rhea, kundi maging sila bilang pamilya ay matagal nang sumusubaybay sa kanyang mga video. Inamin din niyang maaaring nagkaroon sila ng labis na inspirasyon sa content creator, at kung umabot man sa puntong naging hindi komportable o nakaka-offend ito para kay Stefano, handa silang humingi ng tawad. Nilinaw rin niya na wala silang intensyong manggopya upang man lamang o manira ng ibang creator. Ayon sa kanya, ang layunin lamang nila ay makagawa ng content at mapasaya ang mga manonood. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamasakit para sa kanila ay ang makita ang epekto ng kontrobersya sa kanilang anak. Ikinuwento niyang nahirapan silang makita si Rhea na naapektuhan ang mga nangyayari online. At bilang isang magulang, masakit para sa kanya na makita ang sariling anak na nasasaktan dahil sa mga komentong nababasa sa internet. Dagdag pa niya, kung may pagkakamalimang nagawa sa aspeto ng content creation, handa siyang akuin ang responsibilidad bilang magulang at bilang taong namamahala sa page. Marami naman sa mga netizens ang nagpahayag ng suporta sa parehong panig. May mga nagsabing tama lamang na ipaglaban ni Stefano ang kanyang pagiging original creator. Bukod dyan, may ibang content creator din ang naglabas ng kanilang saloobin patungkol sa post ni Stefano. Kabilang sina fitness influencer na si Rendon Labador, Rosmar at Sir Jack. Ayon sa post ni Rendon, mas nakakatuwa pa umano ang bata panoorin kesa sa Stefano. Habang si Rosmar naman ay sinabing normal lang naman ang kumopya ng ideya, lalo na kung trending ang isang bagay. Inakusahan naman ni Sir Jack si Stefano na ginaya niya lang umano ang content nito sa kay Albert Nicolas o mas kilala bilang Aisan Kuti.